Deklarara na rin ang state of calamity sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan dahil lahat ng 20 barangay po dito na apektuhan ng pagbaha. Para sa update magbabalita, Simon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Nako Cheryl, lubog pa rin sa baha ang maraming lungsod at bayan sa Bulacan gaya na lamang dito nga sa Kalumpit. Ang problema, posibleng tumaas pa yung tubig o yung baha dahil nga sa pagpapakawala ng dam na sinasabayan pa ngayon ng high tide. Hanggang bewang pa rin ang taas ng tubig sa ilang barangay dito sa Kalumpit. Ang iba nga, lampas tao na raw ang baha. Pero marami nagtitiis pa rin dito at lumulusong sa tubig kahit delikado. Ayaw parang nilang lumikas, lalo't meron naman daw kasing pangalawa o pangatlong palapag ang kanilang mga bahay. Ang ilang subdivision sa lugar, ginagamitan na ng bangka, mapasok lang. Sa record ng Kalumpit LGU, naapektuhan ng pagbaha ang lahat ng 29 na barangay nito. Higit 200 pamilya o halos 800 individual ang nananatiling ngayon sa mga nasa evacuation centers. Dahilan kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang Kalumpit. 19 na hektarya rin ng palayan ng nalubog sa tubig, nakatumbas naman ng nasa 3.8 milyong pisong pinsala sa kanilang agrikultura. Bukod sa pag-ulan, nakakadagdag din ngayon sa mabilis sa pagtaas ng tubig ang pagpapakawala naman ng Ipo Dam. Malapit na kasi nitong maabot ang 101 meters spilling level. Ang problema, lampas 4 na talampakan naman ang posible pang itataas ngayon ng tubig dulot ng high tide. Kaya babala ng mga otoridad, asahan ang mas mataas na baha at posibilidad ng flash flood maging ng landslide. Samantala, nagdudulot naman ng pagbabagal sa daloy ng traffic sa MacArthur Highway ang gutter deep na taas ng baha. Nakakadaan pa naman dito ang mga motorsiklo at malilit na sasakyan pero dahan-dahan kaya naiipon naman ang mga motorista. Sa ngayon, Cheryl, bumubuhos na naman ang ulan dito sa malaking bahagi ng Bulacan. At kanina, bago tayo magsipapawid, may ilang mga ni-rescue ang MDRRMO ng Kalumpit. Ito yung mga natrap na mga residente sa kanilang mga bahay at kinailangan na talagang lumikas o makarating man lang dito sa mismong highway. Ang problema, itong highway na nakikita nyo sa likuran ko, talagang punong-puno pa rin ng tubig. Maladagat na yung itsura nito. Kahit ngayon mga katabing establishmento, gaya dito sa isang gasolinahan, talagang hindi muna sila nag-ooperate dahil talagang pinasok na rin ng tubig itong pinaka-gasolinahan or yung kanilang pinagtrabahuhan. Sa mga oras na ito, according sa latest report ng PDRRMO ng Bulacan, may isang kino-confirm lamang pero may isa daw na nakuryente sa may bahagi naman ng May Kawayan, Bulacan na nagdulot ng pagkasawi ng isang babae roon. So, vini-verify pa ng Bulacan Police at ng PDRMO itong insidente yan habang pinangangambahan nga yung posibleng pagtaas pa ng tubig kung magtutuloy-tuloy pa rin yung ulan na sinasabayan ng high tide. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.